Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nakikita nyo rin ho mga boss sa mga balita, yung kanina yung colonel involved sa drugs. Yung isa naman, napatay na pulis doon ho sa QCPD. Pero ito ho'y naka-assign sa Maynila, napunta sa QCPD. Again, siya ho'y involved din ho sa drugs. So nakikita na ho natin yung pagbabalanse ho ng ito naman ay nakikita ho na hindi sinasanto kahit pulis ka, huhulihin ka. Kaya matindi ho ang sinasabi pagdating ho sa droga. Kaya kung pag-uusapan hong droga ho ngayon, balanse ho sana ng iba sa media, tulad ho sinabi ni Ping Lacson, kumbinsido siya na wala hong extrajudicial killings kung pag-uusapan ho ito kasi napapanahon ho. Ngayon, sinasabi niya, mali raw yung mga reports na kuminsan napasa ni Vice President Lenny doon ho sa sinasabing extrajudicial killings kasi karamihan na ho doon mga bossing, ito naman, figures na kung saan hindi ho tutugma, pero pagkasabi ho ni Lacson, although hindi na ho bago to, again, related ho to sa drugs. Yung mga sinasabing impormasyon na dapat i-report kasi may mga iba casualty dito sa sinasabing war on drugs. Again, related ho to. At dito ho sa pinag-uusapan ho nating issue. Ang tanong ho dyan, summary killings nga ba o collateral damage nga talaga? Ayun hong issue number 1 na dapat ho ninyo, pwede ho kayo mag-respond. Sabi ho ni James Santiago, ganun talaga pag pumasok ka sa droga, dalawa lang ang pwede makapatay sa'yo. Pwedeng pulis dahil nanlaban ka o mismong kasamahan mo sa droga dahil threat ka na sa grupo. Kaya mamili ka, droga o pamilya. Pag nagdroga ka, pwedeng buhay mo mawala. Kaya wag mo nang simulan dahil sa huli, magsisisi ka. Tama nga naman. Alam mo, Lex, medyo discerning to mga nagbibigay ng kanilang mga komento. Si Joel Lomerio, tama naman po talaga si Senator Lacson, mga idol. Hindi naman nagrereklamo ang taong bayan, lalo na mga namatay ay puro salot sa lipunan. Bukod tangi lang talaga mga taga-LP, nag-iisang mga salot daw sa lipunan. Oo, kung i-base mo rin kasi dun sa bagong survey, ang sabi nga, based dun sa ginagawang kampanya against illegal drugs, napapansin nila, mas safe sila ngayon po kumpara doon sa mga nagdaang pong mga panahon. Alam mo, Lex, tama ka. Kasi kahit nasa Hong Kong yung mga Filipino communities, kahit sa ibayong dagat, ang mga Filipino communities, ganun ang sabi. Kahit na yung nagda-drive sa Hong Kong, yung nandun ako kasi ng last month, sabi niya, your president is very good. Tama. Sabi ng ganun ng taxi driver, he really is against drug. So yun, mga humahanga, hindi ba Pinoy? Kaya ito, mga mismong mga kababayan natin. Tulad ni Jade Ginto, sabi niya, sa aking sariling pananaw, walang EJK, mga kalaban lang ni President Duterte ang naniniwala na may EJK. Dahil yan lang ang nakikita nila. Manhid at bulag sila sa malawakang pagbabago ng bansa. At ito namang mga media, puro reklamo ng LP ang ipinapakita sa TV news nila. Yung achievements na kasalukuyang administrasyon ay hindi ho nila ipinabalita. Sa PTV ho kayo. Yan. Si Leif Gomez. Yan ang plano nila, sirain ang imahe ng Pangulo para makakuha ng simpatsya ng mga tao. Desperate moves. Ang mga dilaw, basta-basta na lang, putak ng putak. Wala namang matibay na basehan ng mga legasyon nila. Pasalamat tayo sa social media at alam natin ang mga tunay nangyayari sa ating bansa. Hindi katulad ng ibang mga bayarang bias media. Marami dyan, umaaray. Dapat sa mga bias media, ay sus Maria, bumbusi na tayo. Na yan, hambalusin ang mga putok sa buhong mga yan. Eto ho'y walang sala rin ang ating pagbabasa ng kanilang mga reaksyon. Sentimento ho yan, damdamin ho na mga nagpapadala ng kanilang mensahe sa sigurado social media. Kanina po sila nakamonitor doon po sa speech ni Pangulo kanina. Ayan. May binanatan si Pangulo kanina. Ay, sabi mo kanina, napanood ko Oo nga. Malinaw yung sinabi ng Pangulo. Medyo fresh na fresh pa sa kanilang mga isipan.